Calabarzon. Sir, go ahead. Good morning po. Good morning po. Nais ko pong bumati ng isang magandang umaga sa lahat ng ating mga bisita ngayong araw. At nihahanda po natin ngayon ang ating pagbibigay ng report para sa ating paghahanda sa taong panuruan 2020-2021. Sa Region 4A po ay nais nating ibahagi kung ano yung mga naging kahandaan at sa atin pong isinumite na contextualized basic education learning continuity plan na nakaangkla sa kung ano yung pinagbatayan galing sa central office. Sa pahina po, page 66 po ng ating Pivot 4A LCP, binanggit po natin na magkakaroon talaga ng pagbabago sa usual business process to alternative arrangement of service delivery. At tiningnan po natin ang ating mga opisina at mga eskwelahan bilang learning hubs at operation center. At ang ating pag-aaral ay hindi magaganap sa ating nakasanayan na standard na lugar. At binigyan natin ng pansin ang ating mga opisyal, katulad po ngayong araw na nagbibigay tayo ng serbisyo 24/7 at transactional po ang lahat ng paghawak natin ng mga bisita, mga kliyente sa mga opisina upang higit na mapagtuunan ang ating pag-observe ng health standards and protocol. Tiningnan din natin na maaring lumaki ang ating mga pangangailangan sa mga gugulin, partikular sa technical support, sa equipment at IT infrastructure, katulad na din ng professional development and reproduction of learning kits, whether print or digital copies. At nakita natin na posible rin na mas maraming desisyon ang maganap sa mga level of governance na mas malapit sa mga bata. At ayon sa pagtataya natin sa ating kahandaan, tiningnan po natin yung siyam na elemento na siyang magsasabi sa akin kung gaano kahanda ang mga paaralan at ang mga opisina sa pagpapatuloy ng edukasyon. So makita po natin dito yung regional contextualization, ang ating enrollment, ang ating curriculum. Ang atin pong enrollment ay patuloy na tumataas at sa kasalukuyan meron na itong bilang na mahigit na 3 milyon. At meron tayong mga inihanda na mga curriculum guides sa iba't ibang learning modality at ating inihanda yung ating learning resources sa bawat modality kung saan ang Region 4A ay nasa advanced level na ng paghahanda maging ang mga paaralan. Ang atin pong assessment o pagtataya ng mga kasanayan at kaalaman ng ating mga estudyante ay sabay din po nating inihanda sa ating curriculum at patuloy ang pagsasanay ng ating mga guro. Minabuti natin na ang ating resource mobilization na nakatuon sa human, finance, and partnership ay mabigyan din po ng kaukulang pansin. At nakakatuwa na lahat ng mga stakeholders ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa ating paghahanda para sa taong ito. Ang health standards hindi po natin nakalimutan at nagkaroon po tayo ng contingency plan sa ating COVID-19 pandemic. Ating kagawaran ay maisa katuparan hanggang sa pinakamababang antas ng pamamahala. So kung titingnan po natin, ito po yung naging proseso ng aming paghahanda at ito po ay naging giya ng ating mga paaralan kung paano nila ihahanda ang kanilang contextualized learning continuity plan at paano nila masisigurado na ang bawat isang bata ay mabibigyan ng sapat na edukasyon sa panahon ng pandemya. At kung paano nila ihahanda ang kanilang contextualized learning continuity plan. Nais po natin ipakita dito ang kahandaan partikular ng isang paaralan sa sekundarya sa lungsod ng Imos. Ito po yung Imos National High School at makikita po natin na sinunod nila ang ating proseso, yung ating flowcharts ng paghahanda. Ang paaralan pong ito ay meron ng bilang na
ng mga batang naka-enroll na 10,898 at sa bilang pong ito, mapapansin po natin na ang lahat ng mga mag-aaral na nakatala sa grade 7 hanggang grade 10, kabilang na yung mga non-graded at ALS, ay lumangkas na po ng 100% kung ang pagbabatayan ay yung kanilang enrollment ng nagdaang taon. So we have 114 to the high of 128% na bilang ng enrollment kumpara sa nagdaang taon. Paano nga ba binigyan ng pagpapahalaga ang mga information na nakuha natin sa Learner Enrollment and Survey Form na ginamit sa pagpapatala? So ginamit po base doon sa LESF inputs, meron po tayong mga estudyante na pumili ng online, modular at blended learning at ito po ay nahahati sa mga bilang na ito. Subalit paano na dinesisyonan ng paaralan ang pagpili ng tamang learning modality o yung tinatawag nating modality of best fit na makakatugon sa pangangailangan ng mga bata? Sinunod po natin ang proseso, hinanap kung ilan po yung mga gadgets, ilan ang merong internet connectivity, at sino ang may mga family and community instructional support. At lumabas po dito na meron tayong mga emerging learning modality na online at modular distance learning. Subalit hindi po yan dyan natapos, dumaan pa po ito sa isang proseso upang desisyonan ano ba yung angkop na modality para sa lahat. At sa bandang huli, sinabi nila na kailangan tayong merong module, may printed and digital copy and at the same time online. Upang desisyonan ano ba yung angkop na hinanap din po natin ang kanilang mga guro at tiningnan ilan ba ang bilang ng mga kakailanganing guro base sa enrollment, ilang mga sections at dapat ma-organize at ano ang klase ng modality sa bawat sections na to. Gumamit po tayo ng mga formula at binigyan ng classification ang role ng mga teachers na maaaring online, home-based teacher, pwede siyang online, school-based at meron din pong community learning facilitator. At yan po ay hinati sa iba't ibang mga role classifications. Nagkaroon din po ng classroom or class and teacher programming at makikita po natin dito kung paanong ang pasilidad at mga kagamitan ng paaralan ay ginawang responsive dun sa pangangailangan ng bilang ng mga bata. At makikita po natin ang kanilang schedule of classes na merong morning and afternoon session. Ng paaralan ay nagkaroon din po ng mga stakeholders engagement at ginamit po dito ang pag-observe ng contingency plan for COVID-19 pandemic at ang nakakatuwa po rito maging ang ating mga stakeholders pinuno ng pamahalaang lungsod, ang mga riders, ang iba pang mga stakeholders ay naging bahagi po at nagbigay ng kanilang tulong kung paano ito may isagawa. At pagkatapos po nito, ginawa nila yung implementation dry run at makikita po natin dito na hybrid ang kanilang preparation sapagkat ang kanilang mga pamamaraan ay online and modular distance learning kung saan ang atin pong eskwelahan ay ginawa na isang virtual education studios. Makikita po natin dito ang isang classroom na convert into sort of parang isang BPO at nandito po nagre-report yung mga teacher at dito po nila kinakandak yung kanilang mga leksyon. Iba't ibang klase po yan. Gumagamit po sila ng screen at LED TV para mas maibahagi yung kanilang mga lessons.
Sa bandang ito, makikita po natin ang isa ring parang studio na kung saan ang pagtatalakay at discussion ay po pwedeng mangyaring isang talk show para magkaroon naman ng ibang atmosphere ang pag-aaral ng mga bata. So generally, ang paaralan pong ito ay merong hybrid learning modality. Ngunit paano po ba nangyari ito? Dahil po ito sa pakikipagtulungan ng ating division office sa ating LGU at nung Biyernes lamang po ay atin pong binisita ang paaralang ito at nakita natin na kung papaano nangyari ang paghahandang katulad nito. Ang isa sa programa dito ay yung Bida I-Connect Mo at ito po ay sa tulong ng Converge IT Solutions na kung saan ang atin pong mga paaralan ay nilagyan ng libreng fiber optic na connection at ginawa pong mga virtual education studios ang mga paaralan at ang atin pong mga mag-aaral ay pinalagyan din po ng libreng connection. Ito po ay walang babayaran ang mga bata. So klaro at ang atin pong paniniwala ay patuloy po ang paghahanda at magiging matagumpay ang school year 2020-2021 sapagkat meron po tayong mga LGU and stakeholders na handang tumulong para sa ating pagpapatuloy ng edukasyon. Isa sa pinakamagandang experience dito ay ang inisyatiba ng Eskwela Kooperatiba na kung saan ginamit po ang isang kooperatiba ng mga mag-aaral na meron ng membership na 47,000 at may base capital na 20 million upang yung ilan sa mga bata na wala pang gadget ay mapaluwagan na mabigyan ng kanilang gadget sa pag-aaral. Subalit, hindi po magiging problema din yan sapagkat hybrid sila, gumagamit sila ng online, modular, both printed and online. At meron din po dito na ilang radyo na merong USB slot, kaya po sinabi nating hybrid sapagkat kung ano po yung pangangailangan ay naibigay ng ating paaralan. So palagay ko po ito lang yung natitira ng slides. So maraming salamat po sa lahat at yan po ang paghahanda na ginawa ng Region 4A Calabarzon para sa October 5 opening of classes. Thank you very much, Director Jun. Ito lang yung natitira ng slides. So maraming salamat. Maraming salamat, sir. That's Regional Director Wilfredo Cabral ng Calabarzon. Maybe we also acknowledge the presence of our Undersecretary for Curriculum and Instruction, si Yusek Estado San Antonio, who's with us right now, na kamakailan lamang ay pinarangalan ng Gawad Career Executive Service Presidential Award. So, good morning, sir. Kasama rin po natin ang isang teacher mula sa Calabarzon, si Ma'am Rowen Ursulino ng Alabat Island National High School. Ma'am, so good morning, Ma'am Rowen. Kasama rin po natin mula sa Calabarzon. Yes po, sir. Ayun, so kumusta naman po ang paghahanda ninyo dyan sa Alabat Island po? Go ahead, ma'am. So far, sir, dito po sa Alabat Island National High School, kasalukuyan na po kaming nasa rurok ng aming ginagawang paghahanda para sa pagbubukas ng school year 2020-2021. So dito po gagamitin namin ang modular distance learning kung saan ang aming paaralan ay makakatulong para ipagpatuloy ng mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral. Sa ngayon po, mayroon na po kaming 95% na printed modules or self-learning modules. Ito po ay sa tulong ng aming division office kung saan sila po ang sumagot ng modules para sa senior high school at para naman po sa junior high school, nag-commit po ng 30% MOOE ang aming paaralan, both for senior high school and junior high school. Dumagsa rin po ang tulong mula sa aming mga minamahal na stakeholders
Sila po ay yung mga dati na naming kaagapay mula pa noong mga nakalipas na taon. Sa nakita nilang paghahanda ng paaralan, sila po ay naingganyong magbigay kung ano man ang kanilang may tutulong para sa ating mga mag-aaral. Sila po ay yung mga dati na naming kaagapay. Sa mga susunod na quarters naman po, hindi na po kami nangangamba na walang modules na darating sapagkat kung ano man ang kanilang ang paaralan, ang division office sa tulong ng regional office